5 taong pawis at sakripisyo pinalitan ng isang malamig na pagtataksil. Habang nagkakasugat ang mga kamay ni Carmela sa kakatabas ng tela para sa pangarap ng asawa, nakikipagtagay si Javier sa yakap ng magarbong kabit. "Pabigat ka lang, Carmela. Wala kang silbi." Panduduro nito. Hindi niya alam, ang babaeng nilapastangan niya ay ang tagapagmana ng De Leon Empire. Panahon na para bawi ng corona. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng reynang nagising mula sa pighati? Excited na ako i-celebrate ang success natin later, babe. Ditch the maid! Ang mga salitang iyon na nakasulat sa isang maliwanag na screen ng cellphone ay tila mga patalim na dumaan sa puso ni Carmela. Kasabay ng pagbasa niya sa mensahe ay ang mainit na singaw mula sa plansa na kanyang hawak. Maingat, matiyaga, at puno ng pagmamahal niyang nililinis ang bawat lukot sa mamahaling tuxedo ni Javier. Ang tuxedo na binili gamit ang huling ipon niya mula sa pagtanggap ng mga labada at pananahi hanggang madaling araw. Ang tuxedo na isusuot ng kanyang asawa sa pinakamalaking gabi ng karera nito bilang isang ganap na bilyonaryo. Tumingin si Carmela sa kanyang sariling mga kamay. Magaspang ang mga palad niya, may mga bakas ng paso at kalyo na nagsilbing mapa ng 5 taon niyang pagsasakripisyo. Habang si Javier ay abala sa pag-akyat sa hagdan ng tagumpay, si Carmela ang nagsilbing baitang na tinapakan nito. Hindi niya alintana ang pagod, ang gutom, o ang kawalan ng sariling gamit, basta't makitang marangal ang asawa sa harap ng ibang tao. Ngunit ang salitang maid o katulong na nabasa niya ay hindi lamang galing sa kung sinong estranghero. Galing ito kay Stella, ang babaeng madalas niyang makitang kasama ni Javier sa mga balita tungkol sa negosyo. At ang mas masakit, hindi man lang ito itinanggi ng kanyang asawa sa sumunod na reply nito. Ramdam ni Carmela ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na tambol na nagbababadya ng isang malaking pagkawasak. Ngunit sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod, tinapos niya ang pagpaplansa. Isinuot niya ang kanyang pinakamagandang damit, isang kupas na bestida na 5 taon na ang tanda, ngunit maayos pa ring tingnan. Nais niyang maniwala na baka nagkakamali lang siya, na baka sa gabing ito, sa harap ng lahat, ay hihawakan ni Javier ang kanyang kamay at sasabihing, "Salamat, Carmela, dahil hindi mo ako iniwan noong wala pa akong kahit ano." Ang marangyang bulwagan ng hotel ay punong-puno ng kislap ng mga diamante at tunog ng matatayog na baso ng alak. Sa isang sulok, nakatayo si Carmela. Hawak ang isang baso ng tubig na halos hindi niya mainom. Nakikita niya si Javier. Napakakisig nito, mukhang isang hari sa gitna ng mga makapangyarihang tao. At sa tabi nito ay si Stella, nakasuot ng pulang gown na tila nag-aapoy sa ganda. Ang mga braso ay nakapulupot sa braso ni Javier. "Anong ginagawa mo rito?" Isang matalas na tinig ang bumasag sa katahimikan ng pag-iisip ni Carmela. Si Aling Rosa, ang kanyang biyenan. Lumapit ang matanda sa kanya, ang muka ay puno ng pandidiri habang pinagmamasdan ang suot ni Carmela. "Sabi ko sa'yo, sa bahay ka lang. Nakakahiya ka. Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang basahan na napunta sa palasyo. Huwag mong sisirain ang gabi ng anak ko. Nay, asawa po ako ni Javier. Karapatan ko ring maging bahagi ng tagumpay niya." Mahinang sagot ni Carmela, pilit na pinapatatag ang boses. "Asawa? Sa papel lang iyon, Carmela. Tingnan mo ang nasa tabi niya. Iyan ang bagay sa anak ko. Mayaman, maganda, at may maitutulong sa kumpanya. Ikaw? Ano bang nagawa mo kundi ang maglaba at magluto? Kayang-kaya naming bayaran ng isang katulong para gawin iyon." Asik ng matanda, bago siya tinalikuran at lumapit sa mga bisita para magmalaki. Hindi nagtagal, umakyat si Javier sa entablado. Ang bawat salita niya ay puno ng kayabangan at pasasalamat sa mga kasosyo niya sa negosyo. Ngunit kahit isang beses, hindi man lang nabanggit ang pangalan ni Carmela.
Nang matapos ang talumpati, lakas loob na lumapit si Carmela kay Javier. Gusto niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig nito. Javier, tawag niya sa gitna ng maraming tao. Napatigil ang lahat. Napalingon si Javier, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng init. Kapag tumitingin kay Carmela, ay naging kasing lamig na ng yelo. Bakit ka narito, Carmela? Hindi ba't malinaw ang usapan natin na bawal kang pumunta sa mga ganitong okasyon? Pagalit na bulong ni Javier, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Sino siya, Javier? Tanong ni Stella na may halong mapanguyam ng ngiti. Ito ba ang sinasabi mong asawa na ayaw mong ipakilala? Huminga ng malalim si Javier. Sa halip na ipagtanggol ang asawa, ay lalong naging malupit ang titig niya. Wala na kaming ugnayan, Stella. Nagkamali lang ako noon na akala ko ay kailangan ko siya. Carmela, tingnan mo ang paligid mo. Hindi ka nababagay dito. Ang amoy ng sabon at pawis mo ay hindi pwedeng humalo sa amoy ng tagumpay ko. Pabigat ka lang sa buhay ko mula pa noon. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Carmela. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Dinukot ni Javier ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa sahig. Sa mismong paanan ni Carmela. Iyan ang kasunduan sa diborsyo. Pinirmahan ko na. Kunin mo ang lahat ng gamit mo sa bahay bago sumikat ang araw bukas. Ayaw na kitang makita pa. Masyado ka nang naging hadlang sa pag-unlad ko. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang ilang mga panauhin ay tumatawa, ang iba naman ay tumitingin sa kanya na tila siya ay isang dumi na dapat ay matagal nang nilinis. Si Stella ay humilig sa balikat ni Javier. Isang tagumpay na ngiti ang nakapaskil sa mga labi nito. Si Aling Rosa naman ay tumango-tango. Tila sang-ayon sa ginawa ng kanyang anak. Nanghihina ang mga tuhod ni Carmela habang pinupulot niya ang sobre sa malamig na sahig ng hotel. Ang bawat hakbang niya palabas ng bulwagan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Paglabas niya sa pintuan, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman niya. Pagdating niya sa kanilang maliit at lumang bahay, ang bahay na siya ang nagbayad ng buwanang hulog sa loob ng maraming taon, ay nakita niya ang kanyang mga lumang bag na nakatambak sa labas. Basang-basa na ng ulan. Lumabas si Aling Rosa mula sa loob. May hawak na susi. Wala ka nang babalikan dito, Carmela. Ang bahay na ito ay nakapangalan na sa akin. Ibinigay na ito ni Javier bilang pasasalamat sa pagpapalaki ko sa kanya. Umalis ka na. Bago ko patawagin ang mga tanod para kaladkarin ka. Sigaw ng matanda bago isara ng malakas ang pintuan. Nakatayo si Carmela sa gitna ng dilim at ulan. Yakap-yakap ang basang sobre ng diborsyo at ang kanyang mga lumang gamit. Wala siyang pera, wala siyang tirahan, at higit sa lahat, wala na siyang asawa na pinag-alayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay. Ang bawat butil ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha na hindi na niya mapigilan. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Hanggang kailan ba dapat magtiis ang isang pusong tapat bago ito tuluyang maging bato sa ilalim ng bigat ng kawalang hiyaan? Idinilat ni Carmela ang kanyang mga mata at sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng lumang kahoy at murang sabong panlaba. Wala siya sa malamig na kalsada. Nakahiga siya sa isang manipis na papag sa loob ng bahay ng Pag-asa, ang ampunan na itinuring niyang pangalawang tahanan. Sa tabi niya ay nakaupo si Sister Maria, ang puyat at pag-aalala ay malinaw na nakaguhit sa mukha ng matandang madre. Hinagod nito ang buhok ni Carmela. Wala nang luhang lumabas sa mga mata ng dalaga. Tila natuyo na ang balon ng kanyang paghihinagpis at ang tanging natira ay isang nakakabinging kamanhiran na mas nakakatakot kaysa sa matinding pag-iyak. Ngunit may isang bagay siyang kailangang balikan. Ang lumang kwintas ng kanyang yumaong ina. Ang tanging pamana
na nagpapaalala sa kanya na may nagmamahal pa sa kanya sa mundong ito. Naiwan niya ito sa maliit na kahon sa ibabaw ng lumang aparador sa bahay na minsan niyang tinawag na sarili niya. Kahit mabigat ang buong katawan at nananakit ang mga kasukasuan dahil sa lamig ng ulan kagabi, pinilit ni Carmela na tumayo. Naglakad siya pabalik sa bahay na pinagbuhusan niya ng 5 taong dugo at pawis. Nang makarating siya sa tapat ng gate, tumambad sa kanya ang isang masakit na tanawin. Ang mga natitira niyang gamit, pati na ang maliit na kahon na kahoy, ay nakakalat sa gilid ng basurahan. Nilapitan niya ito at lumuhod sa putikan. Pilit na hinahanap ang kwintas sa gitna ng mga itinapong basura. Kasabay ng pagkuha niya sa malamig na metal ng kwintas mula sa lupa, ay ang paghinto ng isang makinis at marangyang itim na sasakyan sa kanyang likuran. Bumaba si Javier, suot ang isang mamahaling polo, at umikot para alalayan si Stella na bumaba. Kasunod nito ay ang paglabas ni Aling Rosa mula sa pinto ng bahay. May dalang kape at may malapad na ngiti. Tiningnan ni Javier si Carmela na nakaluhod sa putikan. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ng lalaki, bagkus ay isang nakakainsultong tingin ng awa at panunumbat. Tingnan mo nga iyang sarili mo, Carmela. Hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Wala kang breeding. Panimula ni Javier. Ang boses ay kalmado ngunit punong-puno ng lason. Huwag mong isipin na ako ang masama rito. Kung naging maayos ka lang sanang asawa, kung natuto kang makisabay sa pag-asenso ko, hindi sana tayo aabot sa ganito. Wala akong ginawang masama, kundi ang piliin ang tama para sa kinabukasan ko. Sana maintindihan mo na ginagawa ko rin ito para hindi ka na mahirapan sa pag-aalaga sa akin. Hindi makapaniwala si Carmela sa naririnig. Ang lalaking pinagsilbihan niya, na iginapang niya noong mga panahong wala itong pambili kahit ng dilatang ulam, ay pinalalabas ngayon na siya pa ang may pagkukulang. Pinalalabas nito na ang pagtataksil ay isang pabor na ginawa nito para sa kanya. 5 taon, Javier. Basag na tinig ni Carmela habang dahan-dahang tumatayo. 5 taon akong nagpakakuba para makatapos ka at makapagsimula ng negosyo. Ang bahay na ito, ang bawat block nito, ay galing sa kalyo ng mga kamay ko. Wala kang karapatang paalisin ako rito. Isang halakhak na kasing lutong ng malutong na chicharon ang pinakawalan ni Aling Rosa. Naglakad ang matanda papalapit sa gate. Hawak ang isang pamilyar na kayumangging sobre. Inilabas nito ang isang dokumento at iwinagayway sa harap ng mukha ni Carmela. Huwag kang mag-ilusyon, Carmela. Nababaliw ka na ba? Anong bahay mo? Matinis na pang-aasar ng matanda. Ito ang titulo ng lupa. Nakapangalan sa akin. Tandaan mo noong may pinapirmahan ako sa iyong papel, noong 1 taon na, sabi ko, ay para sa pag-utang natin sa kooperatiba. Hindi iyon utang. Paglilipat iyon ng karapatan. Ako ang may-ari ng bahay na ito at bilang may-ari, pinapalayas kita. Napatitig si Carmela sa papel. Ang panlilin lang na ginawa sa kanya ng sarili niyang biyenan habang ginagawa niya ang lahat para mapabuti ang kanilang buhay ay isang patalim na bumaon ng malalim sa kanyang tiyan. Ginamit nila ang kanyang tiwala at kabutihang loob para nakawin ang kaisa-isang bagay na maipagmamalaki niya. Sa kanyang pag-atras, dahil sa pagkabigla, hindi sinasadyang sumayad ang putikang laylayan ng kanyang damit sa mamahaling sapatos at palda ni Stella. Ew! Ano ba? Nandidiring sigaw ni Stella, mabilis na lumayo na tila na dikit sa isang nakakahawang sakit. Ang sumunod na tagpo ang tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Carmela. Agad na dumukot si Javier ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Sa halip na tulungan ang asawang nanginginig sa lamig at sakit, mabilis na lumuhod si Javier sa harap ni Stella. Maingat at nag-aalalang pinunasan ang mantsa sa damit ng kabit. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ni Carmela. Tinalikuran niya ang tatlo. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-umpisang magbago. Ang kaninang mainit na luha ng pagmamakaawa ay napalitan ng isang malamig
at matigas na paninindigan. Ang Carmela na marupok at mapagbigay ay namatay na sa tapat ng basurahang iyon. Habang naglalakad siya pabalik sa bahay ng Pag-asa, ang tanging naiisip niya ay ang mahigpit na yakap ng mga batang ulila na naghihintay sa kanya. Sila na lang ang natitirang pamilya niya. Ngunit pagpasok niya sa tarangkahan ng ampunan, nakita niya si Sister Maria na nakaupo sa lumang bangko, namumutla at nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa isang formal na sulat. Nilapitan niya ang madre. "Sister, anong nangyari?" Tiningala siya ni Sister Maria. Ang mga mata ay puno ng takot at pighati. Inabot nito ang papel kay Carmela. Ang mga salita sa dokumento ay malinaw. Isang abiso ng paggiba. Ang lupang kinatitirikan ng ampunan ay nabili na ng Villar Corporation, ang kumpanya ni Javier. Mayroon lamang silang 3 araw para lisanin ang lugar bago dumating ang mga bulldozer para patagin ang tanging tirahan ng mga batang walang muwang. Malamig na hangin ang umihip, pinatunog ang kinakalawang na karatula ng bahay ng Pag-asa. Ang malakas na sigaw ng mga lalaking may dala ng mga piko at martilyo ang bumasag sa katahimikan ng umaga sa bahay ng Pag-asa. Hindi ito panaginip. Ang mga taong bayaran ni Javier ay narito na para wasakin ang kaisa-isang bubong na nagbibigay ng init sa mga batang walang matuluyan. Tumigil kayo! Wala kayong karapatang gawin ito. Sigaw ni Carmela habang tumatakbo siya patungo sa tarangkahan. Ang kanyang mga kamay ay nakadipa. Pilit na hinaharangan ng isang malaking bulldozer na nagbubuga ng itim na usok. "Umalis ka riyan, babae. May utos kami mula sa Villar Corporation. Ang lupang ito ay pribadong pag-aari na." Isang lalaking may malaking katawan ang marahas na lumapit kay Carmela. Hindi ito nag-atubili. Sa isang malakas na tulak, tumalsik si Carmela sa gilid. Ang kanyang siko ay tumama sa matigas at tuyong lupa. Nagiiwan ng mahapding sugat. Ang mga bata ay nagtatakbuhan palabas ng gusali. Umiiyak at nanginginig sa takot. Si Elena, ang batang bulag na laging sumusunod kay Carmela, ay nadapa at nagsimulang humumagulgol habang kinakapa ang paligid. Mabilis na gumapang si Carmela patungo sa bata. Niyakap ito ng mahigpit habang ang alikabok mula sa unti-unting ginigibang pader ay bumabalot sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, isang makintab na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng ampunan. Hindi bumaba ang mga sakay nito. Bahagya lamang bumaba ang bintana ng sasakyan, sapat na para makita ang malamig na mga mata ni Javier at ang mapangasar na ngiti ni Stella. Para sa kanila, ang bawat pagbagsak ng semento sa ampunan ay katumbas ng mga dolyar na kikitain ng kanilang itatayong gusali. "Javier, maawa ka. Saan sila pupunta? Mga bata sila, Javier. May puso ka pa ba?" Sigaw ni Carmela. Ang kanyang tinig ay halos mapos sa pagitan ng hikbi at hininga. Lumingon si Javier. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagkakakilala sa babaeng minsan niyang ipinangakong aalagaan. "Negosyo lang ito, Carmela. Huwag mong idamay ang damdamin mo sa mga bagay na hindi mo naman pag-aari. Umalis na kayo bago pa may masaktan sa inyo ng tuluyan. Wala ka nang magagawa." Isang bungkos ng perang papel ang lumipad mula sa bintana ng sasakyan, bumagsak sa putikan sa harap ni Carmela. "Pambili niyo ng pagkain sa lansangan. Huwag niyo nang subukang bumalik pa." Dagdag ni Stella bago muling itaas ang bintana ng sasakyan. Ang marangyang sasakyan ay humarurot palayo. Nag-iiwan ng makapal na alikabok na nagpadilim sa paningin ni Carmela. Doon, sa gitna ng pagkawasak ng may-aam, masya ang tanging sandigan, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa buong katawan ni Carmela. Ang takot ay napalitan ng isang malamig at matalim na puot. Ang kanyang sakripisyo sa loob ng 5 taon ay hindi lamang itinapon, kundi dinuraan pa ng taong pinag-alayan niya nito. Naintindihan na niya, ang kabutihan ay walang halaga sa mga taong ang sinasamba ay kapangyarihan. Dahan-dahan siyang tumayo.
Inalalayan niya si Sister Maria at ang mga bata patungo sa isang ligtas na sulok ng kalsada. Hindi siya nagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lumang botes ng telepono sa dulo ng kanto. Pumasok siya sa loob ng botes. Ang malamig na bakal ng telepono ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang isang numerong matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang numerong kumakatawan sa buhay na tinakasan niya, ang buhay na puno ng ginto, ngunit walang kaluluwa. Ngunit ngayon, kailangan niya ang gintong yon para protektahan ang mga kaluluwang walang kalaban-laban. Matapos ang 3 matagal na tunog ng pagring, isang boses ng lalaki ang sumagot. Isang boses na puno ng otoridad, ngunit naging malambot nang marinig ang hininga ni Carmela. De Leon residence, who is this? Napapikit si Carmela. Isang butil ng luha ang pumatak, ngunit ito na ang huli. Gabriel? Ito si Carmela. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Maririnig ang mabilis na paghinga ni Gabriel. Senyora? Senyora Carmela? Totoo ba ito? 5 taon. 5 taon ka naming hinahanap. Nasaan ka? Susunduin kita ngayon din. Ipadala mo ang sasakyan sa San Jose, Gabriel. Ipadala mo ang lahat ng kailangan natin. Utos ni Carmela. Ang kanyang boses ay wala ng panginginig. Ito na ang boses ng isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Uuwi na ako at sabihin mo sa mga abogado ng pamilya. Ihanda nila ang lahat ng dokumento para sa Villar Corporation. Gusto ko silang makita sa ibaba ng aking mga paa. Ibinaba ni Carmela ang telepono. Ang tunog ng pagkakabit ng linya ay tila isang hudyat ng digmaang nagsimula na. Lumabas siya ng botes ng telepono habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Paano nga ba titiisin ng isang reyna ang amoy ng basurang minsan niyang itinuring na kayamanan bago niya tuluyang sunugin ang lahat para sa isang bagong simula? Welcome back, Senyora Carmela. Ang tinig ni Gabriel ay banayad, ngunit punong-puno ng paggalang at panginginig ng emosyon. Sa gitna ng madilim at maputik na kalsada ng San Jose, isang mahaba at makinang na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang liwanag ng mga ilaw nito ay tila humahati sa kadiliman ng gabi. Bumaba si Gabriel, ang tapat na abogado at kaibigan ng pamilya De Leon, na may hawak na isang malaking itim na payong. Hindi niya alintana ang ulan na tumatalsik sa kanyang mamahaling sapatos habang mabilis siyang lumapit sa kaisa-isang tagapagmana ng pinakamalaking imperyo sa bansa. Napatigil si Gabriel nang makita ang hitsura ni Carmela. Ang babaeng dati ay nababalot ng sutla at mamahaling hiyas ay nakatayo. Nakatayo sa harap niya, nasuot ang isang basang bestida, may mga sugat sa siko, at ang mga kamay ay puno ng kalyo. Ang puso ng lalaki ay tila pinipiga sa awa. Ngunit nang mag-angat ng tingin si Carmela, nakita ni Gabriel ang isang apoy na matagal nang nawala. Isang apoy na mas maliwanag pa sa anumang diamante. Gabriel ang payong, mahinang utos ni Carmela. Agad na ikinubli ni Gabriel si Carmela sa ilalim ng payong. Ang kanyang katawan ay nagsilbing panangga sa malamig na hangin. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at ang amoy ng bagong leather at mahal na pabango ay agad na bumalot sa pandama ni Carmela. Isang malaking kaibahan sa amoy ng usok at alikabok na kinagisnan niya sa loob ng 5 taon. Habang tumatakbo ang sasakyan patungo sa Forbes Park, ang bawat ilaw ng poste na dinadaanan nila ay tila nagpapaalala kay Carmela nang bawat gabing nagpuyat siya para lamang sa isang lalaking walang utang na loob. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang sariling refleksyon sa salamin. Ang lahat ng ito, Gabriel, lahat ng tiniis ko para sa pag-ibig na akala ko ay totoo, ay isa lamang malaking pagkakamali, bulong ni Carmela habang hinahawakan ang kanyang magaspang na palad. Hindi ka nagkamali sa pagmamahal, senyora. Siya ang nagkamali
sa pagpili ng landas na wawasak sa kanya. Sagot ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa daan. Ngunit ang boses ay puno ng katapatan. Pagdating sa malaking mansyon ng mga De Leon, ang lahat ng mga katulong at gwardiya ay nakahanay. Ang bawat isa ay nakayuko bilang pagbati sa pagbabalik ng tunay na may-ari ng tahanan. Pumasok si Carmela sa malawak na bulwagan na may sahig na gawa sa puting marmol. Ang katahimikan ng palasyo ay tila yumayakap sa kanya. Binubura ang ingay ng mga bulldozer at ang sigaw ng kawalang katarungan. Pumunta siya sa kanyang silid, isang silid na nanatiling eksakto kung paano niya ito iniwan. Pumasok siya sa banyo at hinayaang dumaloy ang mainit na tubig sa kanyang katawan. Pinanood niya ang pag-agos ng dumi at putik mula sa kanyang balat. Tila ba kasabay nito ay ang paghuhugas ng lahat ng alaala ni Javier. Tumingin siya sa malaking salamin habang pinatutuyo ang kanyang buhok. Ang mukha ng isang babaeng nagmamakaawa ay wala na. Ang tanging naroon ay ang mukha ng Madam President ng De Leon Group of Companies. Nagsuot siya ng isang dekalidad na navy blue na business suit. Isinuot niya ang kanyang salamin at tiningnan ang mga dokumentong inihanda ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa loob ng 5 taon, bagamat lumayo siya, ang kanyang pangalan ay nanatiling nasa tuktok ng mga board of directors ng iba't ibang bangko. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi niya. May hawak na isang tasa ng mainit na tsaa. Senyora, ang Villar Corporation ay may nakabinbing loan application sa ating bangko para sa proyektong itatayo sa lupain ng Bahay ng Pag-asa. Bukas ang huling araw ng approval. Kinuha ni Carmela ang tasa, ang init nito ay nanunuot sa kanyang mga daliri. Ipaalam mo sa credit department, Gabriel. Walang perang lalabas para sa mga taong ang puhunan ay luha ng mga ulila. I-freeze ang lahat ng accounts na may kaugnayan kay Javier Villar at Stella Mondragon. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Tumingin si Gabriel kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Lumapit siya ng bahagya at inayos ang kwelyo ng suit ni Carmela na medyo nalukot. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang tensyong puno ng respeto at isang ugnayang higit pa sa trabaho. Handa na ang lahat, Madam President. Ang buong mundo ay naghihintay sa iyong unang hakbang. Muling sabi ni Gabriel bago bahagyang yumuko at lumabas ng silid. Naiwan si Carmela na nakatitig sa madilim na hardin sa labas ng kanyang bintana. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumaan sa ibabaw ng kanyang pangalan sa dokumento. Anong klaseng bagyo kaya ang sasalubong sa isang lalaking akala ay nakuha na ang lahat kapag nalaman niyang ang langit na inaasahan niyang sasagip sa kanya ay ang mismong impyernong kanyang nilikha. Cheers to our future empire, Javier. Ang tunog ng pagtatama ng 2 kristal na baso ng mamahaling wine ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang penthouse ni Stella. Nakatayo ang dalawa sa tapat ng malaking bintanang salamin na nakatanaw sa buong lungsod. Pakiramdam ni Javier ay nasa itaas na siya ng mundo. Sa kanyang isipan, ang paggiba sa Bahay ng Pag-asa ay simula lamang ng kanyang pagiging isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Wala na si Carmela, wala na ang pabigat sa kanyang buhay, at ang kalsada patungo sa yaman ay malinis na. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagdiriwang ay binuwag ng matinis at paulit-ulit na tunog ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Nakita ni Javier ang pangalan ng kanyang Chief Financial Officer. Bakit tumatawag ang CFO sa oras na ito? Kunot noong tanong ni Stella habang sumisip-sip ng alak. Hello? Bakit? Sagot ni Javier, ang boses ay puno pa rin ng kayabangan. Ngunit sa bawat segundong dumadaan, ang kulay ng kanyang muka ay unti-unting nagbabago. Mula sa pagiging mapula dahil sa alak, naging maputla ito na tila ba nakakita ng multo. Ano? Paanong nangyari iyon? Na-freeze ang lahat ng accounts natin? Pati ang personal loan ko? Imposible.
kaninang umaga lang ay aprobado na ang lahat. Dali-daling ibinaba ni Javier ang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na. Sa kabilang banda ng lungsod, sa maliit at maingay na eskinita, kung saan nakatira ang kanyang ina, ay may iba ring uri ng ingay ang nagaganap. Si Aling Rosa ay kasalukuyang nakaupo sa gitna ng isang maingay na laro ng mahjong. Nakapaligid sa kanya ang mga kapitbahay na dati ay kinukutya siya. Ngunit ngayon ay pilit na sumisip-sip dahil sa balitang bilyonaryo na ang kanyang anak. Naglalabas si Aling Rosa ng mga 5 pisong papel na tila ba ito ay balat lang ng candy. Alam nyo, itong mga alahas ko, padala ito ni Javier mula sa abroad. At itong bahay na kinuha namin kay Carmela, gagawin ko itong paupahan na pangmayaman. Pagmamalaki ng matanda habang itinatawa ang kanyang mga chismis. Ngunit ang tawanan ay naputol nang dumating ang 3 lalaking nakaitim at may malalaking katawan. Ang bawat hakbang nila ay nagpapatahimik sa mga naglalaro. Nilapitan nila ang lamesa ni Aling Rosa at sa isang marahas na galaw, itinumba ang lamesa ng mahjong. Ang mga tiles at barya ay nagkalat sa putikan. Lumilikha ng isang magulo at nakakahiya na tunog. Rosa Villar, kami ang naniningil sa utang mo sa kooperatiba at sa mga hindi mo binayarang pautang sa kumpanya. Sabi mo ay garantisado ito ng Villar Corporation, pero wala nang laman ang mga account nyo. Sigaw ng pinuno ng mga lalaki. Anong sinasabi nyo? Ang anak ko ay bilyonaryo. Huwag nyo akong hawakan. Sigaw ni Aling Rosa. Ngunit ang mga kapitbahay na kanina ay nakangiti, ay isa-isang nagsialisan, nagbubulungan at tila ba nagdiriwang sa kahihiyang nararanasan ng matanda. Sa pilitang kinuha ng mga lalaki ang mga alahas sa leeg at braso ni Aling Rosa bilang kabayaran, iniwan siyang nakaupo sa sahig. Humahagulgol habang ang kanyang maruming duster ay nababasa ng putik. Samantala, sa harap ng malaking gusali ng kumpanya ni Carmela, dumating si Javier na tila ba nawawala sa sarili. Pilit siyang pumapasok sa loob, sumisigaw sa mga gwardya na kailangan niyang makausap ang bank manager. Utos ito mula sa itaas, Sir Javier. Wala kaming magagawa. Ang kumpanya niyo ay nasa ilalim na ng imbestigasyon para sa mga irregularidad sa pondo. Malamig na sabi ng gwardya habang hinaharangan siya ng malalaking braso nito. Sa itaas na palapag, sa loob ng isang madilim na silid na tanging ang liwanag ng monitor ang nagbibigay ng anino, nakaupo si Carmela. Pinapanood niya sa screen ang video ni Javier na nagmumukhang kaawa-awa sa lobby. Sa tabi niya, si Gabriel ay tahimik na naghihintay. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa likod ng upuan ni Carmela bilang suporta. Madam, ang ina ni Javier ay kasalukuyang kinukutya na ng buong barangay. At si Stella? Nagsisimula na siyang tumawag sa ibang mga investors para iligtas ang sarili niya. Ulat ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may bahid ng puot para sa mga taong nanakit kay Carmela. Tumingin si Carmela sa monitor. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng katuwaan, tanging isang malalim na pagod at katarungan ang naroon. Ito pa lamang ang simula, Gabriel. Gusto kong maramdaman nila ang lamig ng kalsada na ipinaranas nila sa akin at sa mga bata. Tumayo si Carmela at lumakad patungo sa bintana. Nakatanaw sa malayo. Sa baba, nakita niya si Javier na pinalalabas ng mga gwardya mula sa gusali. Ang lalaking akala niya ay kasing tatag ng bundok ay mukhang isang gusot na papel na itinapon sa hangin. Ngunit sa gitna ng kanyang plano, may isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa telepono ni Gabriel. Isang balita na muling magpapabilis sa tibok ng puso ni Carmela. Madam, si Javier. Papunta siya rito. Hindi sa opisina, kundi sa mansyon ng mga De Leon. May nakapagsabi sa kanya na may isang Madam President na nanggagaling doon at susubukan niyang lumuhod at magmakaawa para sa tulong. Sabi ni Gabriel, huminga ng malalim si Carmela. Pabayaan mo siyang lumapit, Gabriel. Gusto kong makita
kung hanggang saan ang kayang ibaba ng isang taong walang dangal kapag pera na ang nakataya. Nakatayo si Javier sa harap ng naglalakihang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga De Leon. Ang kanyang tuksido na kagabilang ay simbolo ng kanyang kapangyarihan ay gusot-gusot na ngayon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at takot. Ang bawat marahas na pagpindot niya sa doorbell ay tila isang huling hininga ng isang taong nalulunod. Para sa kanya, ang misteryosong Madam President na naninirahan dito ang tanging makakasagot sa kanyang mga dalangin. Hindi niya alam na ang langit na kanyang inaakyat ay ang mismong lugar kung saan niya itinapon ang kanyang huling pagkakataon sa kaligayahan. Sa loob ng mansyon, sa likod ng makakapal na kurtinang sutla ng ikalawang palapag, nakatayo si Carmela. Nakasilip siya sa bintana, pinagmamasdan ang lalaking minsan niyang pinag-alayan ng lahat ng kanyang pangarap. Ramdam ni Carmela ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri habang nakahawak sa tela ng kurtina. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, hindi dahil mahal pa niya ang lalaki, kundi dahil sa panghihinayang sa 5 taon na ibinigay niya sa isang taong ang katapatan ay kasing babaw ng putik sa kalsada. Madam? Nandoon siya sa labas, nagmamakaawa sa mga gwardiya. Mahinang sabi ni Gabriel na dahan-dahang lumapit sa likuran ni Carmela. Ramdam ni Gabriel ang bigat ng damdamin ng babae. Gusto niya itong aluin. Gusto niyang hawakan ang mga balikat nito para ipadama na hindi na ito nag-iisa. Ngunit pinanatili niya ang pagiging profesional. Hayaan mo siyang maghintay, Gabriel. Hayaan mong maramdaman niya ang init ng semento at ang lamig ng pag-asa, gaya ng ipinaramdam niya sa mga bata sa ampunan. Sagot ni Carmela, ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bahid ng nakatagong pighati. Bumaba si Gabriel patungo sa tarangkahan. Nang makita ni Javier ang abogado, tila ba nakakita ito ng isang anghel. Sumigaw si Javier, pilit na ipinapasok ang kanyang mga kamay sa pagitan ng mga rehas na bakal. Attorney! Attorney Gabriel! Alam ko na ikaw ang kanang kamay ng Madam President. Parang awa mo na. Kailangan ko siyang makausap. Nagkamali lang ang kumpanya ko. May nanabutahe sa amin. Sabihin mo sa kanya, handa akong ibigay ang lahat. Kahit ang kalahati ng kumpanya ko, huwag lang kaming i-freeze. Ang boses ni Javier ay paos, puno ng desperasyon, na malayo sa mapang-aping tono niya kagabi. Tiningnan siya ni Gabriel ng may halong pandidiri. Ang akala mo ba ay madadaan sa pera ang lahat, Mr. Villar? Ang Madam President ay hindi interesado sa kumpanya mong sising palit ang halaga. Interesado siya sa katarungan. At sa ngayon, ang katarungan ay nangangahulugan ng iyong pagbagsak. Sino ba siya? Bakit niya ito ginagawa sa akin? Wala akong matandaang kinalaban na kasing kapangyarihan niya. Sigaw ni Javier habang dahan-dahang napapaluhod sa harap ng gate. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Sa loob ng mansyon, lumayo na si Carmela sa bintana. Naupo siya sa kanyang malawak na sofa. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang alaala. Noong mga panahong wala silang pambili ng gamot ni Javier at kailangan niyang maglakad ng malayo sa ilalim ng init ng araw para lang makahingi ng tulong sa mga kamag-anak na tumalikod din sa kanila. Sa mga oras na yon, tanging si Carmela ang nanatili. Ngayon, sa gitna ng kanyang karangyaan, nararamdaman niya ang isang malalim na lungkot para sa lalaking hindi man lang natutong magpahalaga. Muling pumasok si Gabriel sa silid. May hawak na isang tablet. Madam, may masamang balita mula sa intelligence team natin, si Stella. Mukhang hindi lang pagtakas ang plano niya. May mga dokumentong nagpapatunay na lihim siyang nakikipag-ugnayan sa isa sa mga karibal nating kumpanya para ibenta ang mga confidential files ng Villar Corporation kapalit ng kanyang kaligtasan. At ang mas malala, plano niyang ituro si Javier bilang utak ng lahat ng ilegal na transaksyon para malinis ang kanyang pangalan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela.
Ang ahas ay kakagat talaga sa kapwa niya ahas kapag wala nang makain. Hayaan mo siyang gawin yon, Gabriel. Gusto kong panoorin kung paano sila mag-uunahan sa paglubog. Lumapit si Gabriel kay Carmela at lumuhod sa harap nito. Kinuha ang malamig na kamay ng babae. Madam, sapat na ang sakit na naramdaman mo. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso. Narito ako, hindi kita iiwan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso at ang malayo at mahinang pagsusumamo ni Javier mula sa labas. Ngunit ang katahimikan ay muling binuwag ng isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng gate, kasunod ng isang malakas na sigaw ni Javier. Stella, anong ginagawa mo rito? Bakit dala mo ang mga gamit ko? Isang pamilyar na boses ng babae ang sumagot, puno ng puot at kawalang galang. Wala ka ng silbi, Javier. Akala ko ba ay magiging reyna ako sa tabi mo? Isang pulubi ka na ngayon at hinding-hindi ako sasama sa pagbagsak mo. Nakadapa si Javier sa magaspang na kalsada. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa laylayan ng mamahaling damit ni Stella. Ang babaeng dati ay itinuturing niyang kayamanan ay nakatingin sa kanya ngayon na tila siya ay isang nakakadiring insekto na kailangang tapakan. Ang mga alikabok na nagmumula sa gulong ng sasakyan ni Stella ay humahalo sa luha at pawis ni Javier. Pinapag-alab ang hapdi sa kanyang mga mata. Stella, wag mo akong iwan. Paano na ang mga plano natin? Ang kumpanya, ang bahay, lahat ng ito ay maaayos ko. Bigyan mo lang ako ng isang araw. Umiiyak na pagsusumamo ni Javier, ang kanyang boses ay tila isang aso na nagmamakaawa para sa buto. Isang matalas na sipa mula sa suot na takong ni Stella ang tumama sa dibdib ni Javier, nagtulak sa kanya palayo. Plano? Anong plano, Javier? Ang plano ko ay maging asawa ng isang bilyonaryo, hindi ng isang pulubing nakaluhod sa harap ng bahay ng iba. Kinuha ko na ang lahat ng laman ng joint account natin bago pa tuluyang ma-freeze. Bahala ka na sa buhay mo. Bumalik si Stella sa sasakyan nang hindi man lang lumilingon. Ang matinding amoy ng nasusunog na goma, ang tanging naiwan. Habang humarurot palayo ang sasakyan, iniiwan si Javier na nakasalampak sa daan. Niyayakap ang sarili sa gitna ng matinding kahihiyan. Hindi niya napansin na sa mga oras na yon, may isang kamera ng security mula sa gate ng mga De Leon ang tahimik na kumukuha ng bawat detalye ng kanyang pagbagsak. Sa loob ng control room ng mansyon, nakaupo si Carmela sa harap ng malaking screen. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa. Pinapanood niya ang paghihirap ng lalaking minsan niyang minahal. At sa bawat luha na pumapatak mula kay Javier, tila may isang maliit na bahagi rin ng kanyang nakaraan, ang unti-unting namamatay. Sapat na ba yon, madam? Mahinang tanong ni Gabriel. Inilalagay ang isang baso ng maligamgam na tubig sa tabi ng mga kamay ni Carmela. O gusto mong tuluyan ko na siyang ipataboy sa mga gwardya? Tumingala si Carmela kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong pag-unawa. Hindi, Gabriel. Ang pagmamakaawa niya ay hindi pa sapat. Ang sakit na naramdaman ko noong ipagtabuyan nila ako. At ang mga bata sa ampunan ay hindi matutumbasan ng ilang minutong kahihiyan niya ngayon. Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa ina niya. Kinuha ni Gabriel ang kanyang telepono at nagpakita ng isang live feed mula sa kanilang mga tauhan na nakaistasyon sa lumang barangay. Ang screen ay nagpakita ng isang malungkot at madilim na tagpo. Si Aling Rosa ay nakaupo sa labas ng kanyang bahay. Ang kanyang mga gamit ay nakakalat sa kalsada. Ang pintuan ng bahay na inangkin nito, mula kay Carmela, ay pilit na nilalagyan ng padlock ng mga tauhan ng bangko dahil hindi na nito nabayaran ang utang na ipinanggarantiya ng kumpanya ni Javier. Umalis kayo! Bahay ko ito. Anak ko si Javier Villar.
Bibilin niya pati ang bangko niyo. Sigaw ng matanda habang pilit na inaalis ang kadena. Ang kanyang mga kuko ay nadudurog sa tigas ng bakal. Ngunit ang mga kapitbahay ay nagtatawanan lamang. May isang nagbato ng basang-basahan sa mukha ni Aling Rosa. Ano ngayon, Rosa? Nasaan na ang bilyonaryo mong anak? Nasaan na ang mayaman mong manugang na si Stella? Sinayang niyo ang kabaitan ni Carmela. Ngayon ay karma niyo na yan. Asar ng isang kapitbahay. Nakita ni Carmela ang pagguho ng mundo ng kanyang biyenan. Ang matandang walang ginawa kundi maliitin siya ay nakaluhod ngayon sa parehong posisyon na pinagdaanan niya noong gabing pinalaya siya sa ulan. Humugot ng malalim na hininga si Carmela. Hindi ito ang oras para maawa. Gabriel, ipaalam mo sa pulisya ang ginawang panlilinlang ni Stella sa pagkuha ng pera mula sa joint account nila. Gusto kong bago pa siya makalabas ng bansa, nasa likod na siya ng rehas. At para kay Javier, tumayo si Carmela. Ang kanyang figura ay nagbabadya ng isang panghuling paghuhukom. Sabihin mo sa mga gwardiya na papasukin siya. Tanggapin niyo ang kanyang hiling para sa isang meeting bukas. Gusto kong ako mismo ang magpaliwanag sa kanya kung bakit bumagsak ang kanyang mundo. Ang balita ay agad na ipinaabot sa labas. Nang marinig ni Javier mula sa isang gwardiya na pinagbibigyan siya ng isang pulong, isang baliw na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Tumayo siya. Inaayos ang kanyang gusot na damit. Iniisip na sa wakas. Nagbunga ang kanyang pagmamakaawa. Hindi niya alam na ang pintong bubuksan para sa kanya ay ang pintuan ng kanyang sariling impyerno. Ang sikat ng araw ay tila hindi makapasok sa madilim at malamig na silid ng presinto. Nakaupo si Stella sa isang silyang bakal. Ang kanyang mamahaling pulang damit ay puno ng dumi. At ang kanyang perpektong makeup ay nagkagulo-gulo dahil sa magdamag na pag-iyak. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mamahaling alahas, ay ngayoy pinalamutian ng malamig na posas. Kagabi, bago pa man siya makasakay ng eroplano palabas ng bansa, hinarang siya ng mga awtoridad dahil sa kasong malawakang panloloko at pagnanakaw ng pondo ng kumpanya. Wala siyang tawag na matanggap mula sa sino mang kaibigan o abogado. Iniwan na siya ng mundong minsan niyang inangkin. Samantala, sa isang malayong sulok ng lungsod, nagising si Javier sa isang madilim at mabahong eskinita. Nakatulog siya sa malamig na semento. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa gutom at pagod. Ngunit, nang maalala niya ang balitang ibinigay ng gwardiya kagabi, na pumayag ang Madam President ng De Leon Group na makipagkita sa kanya, isang bagong pag-asa ang nagbigay sa kanya ng lakas para tumayo. Pinagpagan niya ang kanyang gusot na tuksido. Pilit niyang inayos ang kanyang buhok gamit ang maruming tubig mula sa isang sirang gripo sa kalsada. Kumbinsido siya na ang pagpupulong na ito ay ang kanyang huling baraha. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang galing sa pagsasalita, ang lahat ng kanyang kakayahan na magmukhang kaawa-awa at inosente upang makuha ang awa at pondo ng makapangyarihang ginang. Sa loob ng malawak na gusali ng De Leon Group, ang hangin ay tahimik ngunit may mabigat na tensyon. Nakatayo si Gabriel sa kalabas ng malaking pinto ng boardroom, hinihintay ang pagdating ng kanilang espesyal na panahon. Nang bumukas ang elevator, lumabas si Javier. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit pilit na nagpapakita ng huwad na kumpiyansa. Tiningnan ni Gabriel si Javier mula ulo hanggang paa, walang bakas ng awa sa mata ng abogado. Mr. Villar, ang Madam President ay naghihintay sa loob. Isang paalala lamang, hindi siya ang taong madaling madaan sa mga kasinungalingan. Lumunok si Javier, ang kanyang lalamunan ay nanunuyo. Tumango lamang siya at pinagbuksan siya ni Gabriel ng pinto. Ang boardroom ay kasing laki ng isang basketball court. Ang pader ay gawa sa salamin na nagpapakita ng buong lungsod. Sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany, may isang malaking executive chair na nakatalikod sa pinto. Nakikita lamang ni Javier ang anino ng babaeng nakaupo rito.
Nagsimula si Javier sa kanyang pinakamagandang boses. Madam President, unang-una ay nais kong magpasalamat sa pagkakataong ito. Alam kong may mga maling desisyon ang aking kumpanya, ngunit biktima lamang ako ng mga mapanlinlang na tauhan. Ang aking asawa, ang ibig kong sabihin, ang aking dating asawa na si Carmela ay isa ring pabigat sa aking pag-unlad. Kaya sana maunawaan ninyo na ginawa ko lamang ang lahat para maisalba ang aking negosyo. Huminto si Javier, umaasang may sasabihin ng ginang, ngunit tanging katahimikan ang sumagot sa kanya. Ipinagpatuloy niya, ang boses ay nagsisimula ng mabasag sa kaba. Handa po akong ibigay ang 50% ng Villar Corporation. Handa rin po akong ibigay ang lupain ng Bahay ng Pag-asa bilang handog sa inyo. Gawin niyo kung anong gusto niyo doon, basta't tulungan niyo lang akong makabangon muli. Sa pagbanggit ng Bahay ng Pag-asa, ang malaking silya ay dahan-dahang umikot. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Javier. Ang kanyang paghinga ay napatid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki na tila luluwa mula sa kanyang mukha. Wala siyang nakitang matandang bilyonarya na puno ng alahas. Ang nakaupo sa harap niya ay ang babaeng ipinagtabuyan niya sa ulan. Si Carmela. Si Carmela na nakasuot ng makinis at puting suit, ang buhok ay nakatali ng maayos, at ang mga mata ay naglalabas ng isang nakakamatay na lamig. Hindi na ito ang babaeng umiiyak habang pinupulot ang papel ng diborsyo. Ito na ang nubong ng kanyang sariling kaharian. Carmela? Pautal-utal na usal ni Javier. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Anong ginagawa mo rito? Asan ang Madam President? Isang mapait at kalmadong nangiti ang sumilay sa labi ni Carmela. Sumandal siya sa kanyang upuan. Pinagsaklob ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng lamesa. Kausap mo na siya, Javier. Ako ang De Leon na hinahanap mo, ang babaeng tinawag mong walang silbi. Lumapit si Gabriel at inilapag ang isang makapal na folder sa harap ni Javier. Ito ang mga dokumento, Mr. Villar. Ang lahat ng mga investor na tumulong sa iyo noong nagsisimula ka pa lamang, ang mga bangkong nagbigay sa iyo ng pautang, at maging ang mga kliyenteng nagtiwala sa kumpanya mo. Lahat sila ay nasa ilalim ng De Leon Group of Companies. 5 taon kitang binigyan ng kapangyarihan nang hindi mo alam. At sa isang utos ko lamang, 5 taon ng pangarap mo ang tuluyang gumuho. Hindi makapaniwala si Javier. Pilit niyang inabot ang mga papeles at sa bawat pahina na nakikita niya ang pangalan ni Carmela bilang tagapag-apruba, nararamdaman niya ang pagguho ng kanyang pagkatao. Ang tagumpay na ipinagmalaki niya ay hindi kailanman naging kanya. Utang niya ito sa babaeng kanyang tinapakan. Dahan-dahang lumuhod si Javier sa malamig na marmol ng boardroom. Wala na ang kayabangan, wala na ang huwad na kumpiyansa. Carmela, maawa ka. Higbi ni Javier, ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Tiningnan siya ni Carmela mula sa itaas. Wala siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na awa. Ang awa ay para sa mga taong marunong magsisi, Javier. Ikaw, nagmamakaawa ka lang dahil nawala ang lahat sa'yo. Tinapos mo ang laban natin nung ipinagpalit mo ako. Tinatapos ko lang ang sinimulan mo. Humarap si Carmela kay Gabriel. Tawagin mo ang mga gwardya. Ipalabas niyo na siya. Habang kaladkad palabas si Javier ng mga gwardya, ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa buong palapag, ngunit walang sino man ang nag-abot ng tulong. Ang impyernong nilikha niya ay handa na siyang lamunin. Ang malamig na simoy ng hangin sa madaling araw ay tila humihiwa sa balat ni Javier habang naglalakad siya ng walang patutunguhan sa kahabaan ng basa at madilim na kalsada. Wala na siyang sasakyan, wala na siyang pondo, at ang kanyang telepono ay kinumpiska ng mga awtoridad bilang bahagi ng investigasyon. Mula sa tuktok ng mundo, siya ay bumagsak sa pinakailalim ng lipunan sa loob lamang ng ilang araw.
Habang dumadaan siya sa ilalim ng isang tulay, kung saan nagkukumpulan ang mga walang tirahan, napansin niya ang isang pamilyar na bulto. Isang matandang babae na nakasuot ng marumi at punit-punit na duster ang nakikipag-agawan ng isang pirasong karton sa isang kapwa pulubi. Nang lumingon ang matanda, tila tumigil ang paghinga ni Javier. Ito ay si Aling Rosa. Ang kanyang ina, na dating nagmamalaki sa mga gintong alahas, ay ngayon ay puno ng uling ang mukha at nangangatal sa lamig. Nay, basag na tawag ni Javier. Nabitawan ni Aling Rosa ang karton at nanlalaki ang mga matang tumingin sa kanyang anak. Sa halip na yakapin siya ng may pag-aaruga, mabilis na lumapit ang matanda at hinawakan ng mahigpit ang kwelyo ng gusot na tuxedo ni Javier. Javier, nasaan na ang pera mo? Nasaan na si Stella? Ibalik mo ako sa bahay natin. Hindi ko na kaya rito. Pinagtatawanan ako ng mga tao. Umiiyak, ngunit galit na sumbat ng matanda. Dahan-dahang tinanggal ni Javier ang mga kamay ng kanyang ina. Tumingin siya rito nang may halong puot at sisi. Wala na, Nay. Wala nang pera. Wala nang bahay. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang babaeng pinalayas natin, ang babaeng tinawag mong basahan, siya lang naman ang nag-iisang tagapagmana ng De Leon Empire. Si Carmela ang nagbagsak sa atin. Parang binuhusan ng yelo si Aling Rosa. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at siya ay napaupo sa maputik na semetoy. Si Carmela? Hindi totoo yan. Isang hamak na labandera lang siya. Dahil sa panlalait mo sa kanya, dahil sa katangahan ko, nawala ang lahat. Sigaw ni Javier. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng tulay. Sa halip na magdamayan, ang mag-ina ay nagsimulang magsisihan, nagtatalo sa gitna ng mga basurang nagkalat, isang malungkot na larawan ng mga taong kinain ng sariling kasakiman. Wala nang makakatulong sa kanila. Ang pamilyang itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Habang ang mag-ina ay nagdurusa sa kalsada, isang tahimik at mainit na tagpo naman ang nagaganap sa isang pansamantalang pasilidad na pinaupahan ng De Leon Group. Nakaupo si Carmela sa sahig, nakasuot lamang ng isang simpleng puting t-shirt at maong, malayo sa imahe ng nakakatakot na Madam President. Pinapakain niya ng mainit na sopas si Elena, ang batang bulag na nakaligtas mula sa tangkang paggiba ng ampunan. Ang silid ay puno ng halakhak ng mga bata. Ligtas sila, may sapat na pagkain at malalambot na higaan. Pinagmamasdan ni Carmela ang paligid at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya. Ngunit ang pagmamahal ng mga batang ito ang nagbigay sa kanya ng lunas. Sa isang sulok ng kusina, nakatayo si Gabriel. Tinanggal nito ang kanyang mamahaling suit jacket at nakatupi ang manggas ng kanyang polo hanggang siko habang naghuhugas ng mga pinagkainan. Wala ang aura ng isang seryosong abogado. Siya ay isang lalaking handang maglingkod nang walang kapalit. Lumapit si Carmela at inabot ang isang malinis na tuwalya kay Gabriel. Salamat, Gabriel. Hindi mo kailangang gawin ito. May mga tauhan tayo na pwedeng gumawa niyan. Kinuha ni Gabriel ang tuwalya. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Carmela. Tumingin siya sa mga mata ng dalaga. Isang tingin na puno ng malalim na paghanga at lihim na pagmamahal. Para sa'yo at para sa mga batang ito, gagawin ko ang lahat, Carmela. At saka, mas gusto kong makita kang ganito. Bagay sa iyo ang ngumiti. Mas maganda ka kapag hindi nababalot ng galit ang iyong puso. Isang mahiyaing ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carmela. Pakiramdam niya ay may isang mabigat na pader sa kanyang dibdib, ang dahan-dahang natibag. Sa pagtabi niya kay Gabriel habang inaayos ang mga nahugasang plato, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan, hindi dahil sa kapangyarihan nito, kundi dahil sa tahimik nitong presensya. Walang manipulasyon, walang pang-aabuso.
Isang payapa at tapat na pagsasama. Ngunit ang kanilang mapayapang sandali ay naputol nang tumawag ang sekretarya ni Gabriel. Matapos pakinggan ang mensahe, humarap si Gabriel kay Carmela. Carmela, bukas na ang formal na subasta ng bahay ni Javier. Ang bahay na ipinundar mo at sa pilitang inangkin ni Aling Rosa. Anong gusto mong gawin natin? Tumingin si Carmela sa mga batang naglalaro. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Bibilhin ko ang bahay na yon, Gabriel. Hindi para tirahan, kundi para patagin. Sa mismong lupang yon nating itatayo ang bagong bahay ng pag-asa. Kung saan naghari ang kasakiman nila, doon natin itatanim ang kinabukasan ng mga batang ito. Sa kabilang dako ng lungsod, nakatayo si Javier sa labas ng isang tindahan ng telebisyon. Nakita niya ang mukha ni Carmela sa screen. Ibinabalita ang nalalapit nitong malaking proyekto para sa mga ulila. Hinawakan ni Javier ang malamig na salamin ng tindahan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gutom at kawalan ng pag-asa. Wala na siyang dangal na natitira. Bukas, sa huling pagkakataon, pupunta siya sa palasyo ng Reyna, hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang pulubing nagmamakaawa para sa latak ng nakaraan. Ang kalangitan ay tila nakikiramay sa panibagong araw ng paghihirap, nagbubuhos ng malakas na ulan na bumabasa sa malamig na semento. Nakaluhod si Javier sa harap ng nagtataas ang bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga De Leon. Ang kanyang damit ay basa at puno ng putik. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding ginaw at gutom. Ang dating bilyonaryong nagmamalaki sa kanyang tagumpay ay isa na lamang anino ng kanyang sarili. Nagmamakaawa at nakayuko sa harap ng palasyong kailanman ay hindi niya mapapasok. Carmela, parang awa mo na. Kausapin mo ako. Carmela. Ang kanyang tinig ay paos at basag, pilit na nakikipagtagisan sa lakas ng buhos ng ulan. Wala na siyang pakialam kung anong isipin ng mga gwardiya na nakatayo sa loob. Nawala na ang huling hibla ng kanyang dangal. Matapos ang tila isang walang hanggang paghihintay, dahan-dahang bumukas ang malaking tarangkahan. Ang makina at ang paggalaw ng mabibigat na bakal ay nagdulot ng isang matigas na tunog na tila nagpapahiwatig ng pagbubukas ng hukuman. Mula sa loob, naglakad palabas si Carmela. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit na bumabagay sa tahimik at payapa niyang mukha. Sa kanyang tabi ay si Gabriel, matikas na nakatayo at maingat na pinapayungan ang babaeng kanyang iginagalang at minamahal. Hindi nabasa kahit isang hibla ng buhok ni Carmela, habang si Javier ay mukhang isang basang asong itinakwil sa lansangan. Nang makita ni Javier si Carmela, pilit siyang gumapang papalapit. Pilit niyang inabot ang sapatos ni Carmela, ngunit mabilis na humakbang si Gabriel paharap upang harangan ang anumang pagtatangka nitong hawakan ang ginang. Carmela, patawarin mo ako. Umiiyak na pagsusumamo ni Javier. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa pag-asam. Alam kong nagkamali ako. Nabulag ako ng pera at ni Stella. Pero ikaw lang ang minahal ko ng totoo. 5 taon tayo, Carmela. 5 taon kitang naging asawa. Alalahanin mo naman ang mga pinagsamahan natin. Ang mga araw na masaya tayo kahit wala tayong pera. Mahirap lang ang buhay ko ngayon, kaya ako nagkaganoon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babawi ako sa'yo, pangako. Ito na ang huling baraha ni Javier, ang paggamit ng emosyon upang manipulahin ang kanyang dating asawa. Pilit niyang ginagamit ang nakaraan upang gisingin ang marupok na Carmela na palaging nagpapatawad sa kanyang mga pagkukulang. Ngunit ang mga mata ni Carmela ay nanatiling tahimik, kasing lamig ng malalim na karagatan. Walang galit, walang puot, at higit sa lahat, walang pagmamahal. Ang kanyang titig ay ang titig ng isang estrangherong nanonood ng isang nakakaawang palabas. 5 taon, mahinang sabi ni Carmela. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumatagos sa kaluluwa. 5 taon kitang inaruga. Ibinigay ko ang lahat.
pati na ang pagkatao ko dahil naniwala ako sa salitang pamilya. Ngunit hindi mo ako minahal, Javier. Minahal mo lang ang pakinabang mo sa akin. At noong nakuha mo na ang gusto mo, itinapon mo ako na parang isang sirang gamit. Hindi totoo yan. Naguluhan lang ako. Gate ni Javier, pilit na humahanap ng lusot sa mga salita ng babae. Kung naguluhan ka, sana ay nahirapan kang pumirma sa papel ng diborsyo natin. Kung naguluhan ka, sana hindi mo hinayaang palayasin ako ng nanay mo sa gitna ng ulan. Mariing tugon ni Carmela, isang malamig na katotohanang sumampal sa mukha ng lalaki. Hindi mo kailangan ng pera para maging mabuting tao, Javier. Ang kasakiman ay nasa puso mo, hindi sa bulsa mo. Nakita ni Javier ang pagkabigo. Ang pader na nakapaligid sa puso ni Carmela ay kailanman hindi na niya matitibag. Dukot sa bulsa ng kanyang palda, inilabas ni Carmela ang isang maliit at kupas na singsing. Ito ang murang singsing na gawa sa pilak na ibinigay ni Javier noong sila ay ikasal. Ito ang kaisa-isang bagay na ipinaglaban niyang itago noong palayasin siya ni Aling Rosa. Dahan-dahang binitawan ni Carmela ang singsing. Bumagsak ito at lumubog sa maputik na tubig sa mismong paanan ni Javier. Malaya ka na sa mga obligasyon mo sa akin at malaya na rin ako mula sa pagiging biktima mo. Hindi na ako galit sa iyo, Javier, dahil ang parusa mo ay hindi magmumula sa akin. Ang parusa mo ay ang mabuhay araw-araw na alam mong nasa iyo na ang lahat. Ngunit pinili mong sirain ito. Tinalikuran ni Carmela si Javier. Habang naglalakad siya pabalik sa mansyon kasama si Gabriel, hindi na siya lumingon pa. Sa pag-utos ng mga gwardiya, muling nagsara ang malalaking tarangkahan ng mga De Leon. Ang mabigat na paglapat ng mga bakal ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang ugnayan. Naiwan si Javier sa labas. Nakatingin siya sa nakasarang tarangkahan, sa putik, at sa kupas na singsing na nasa paanan niya. Pilit niya itong dinampot, idinikit sa kanyang dibdib, at humagulgol ng malakas sa gitna ng walang awang ulan. Ngayon lamang niya, lubusang naiintindihan ang bigat ng salitang wala. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang pamilya, at nawala ang nag-iisang taong totoong nagmamahal sa kanya. Isang buhay na impyerno ang naging kapalit ng kanyang pansamantalang kaligayahan. Habang naglalakad sa malawak na hardin ng mansyon, isang mainit na tuwalya ang inabot ni Gabriel sa dalaga. Tapos na ang lahat, banayad na sabi ni Gabriel. Isang ngiti ng ginhawa ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Huminga ng malalim si Carmela at tiningnan ang kalangitan na unti-unting nagliliwanag mula sa pagdaan ng bagyo. Oo, Gabriel, tapos na ang gabi. Panahon na para bumuo ng isang bagong umaga. Isang taon na ang lumipas. Ang sariwang hangin at ang matingkad na sikat ng araw ay nagbibigay liwanag sa isang bagong gusali na nakatayo sa mismong lupang minsan ay naging pugad ng kasakiman at kasinungalingan. Ang lumang bahay ni Javier at Aling Rosa ay matagal nang napatag. Sa halip na isang magarbong commercial center o subdivision, ang makikita ngayon ay ang bagong bahay ng pag-asa. Isang malawak at makabagong institusyon para sa mga batang ulila. Kompleto sa sarili nitong paaralan at palaruan, sa gitna ng malawak na hardin ng pasilidad. Umaalingaw-ngaw ang halakhak ng mga bata na masayang naghahabulan sa berdeng damuhan. Sa isang lilim ng malaking puno ng mangga, nakaupo si Carmela. Hindi na siya ang babaeng mukhang pagod at puno ng takot. Wala rin ang formal at malamig na suot ng isang Madam President. Suot niya ngayon ay isang magaan at puting sundress. Ang kanyang buhok ay bahagyang tinatangay ng hangin at ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin sa gitna ng sikat ng araw. Ito ang hitsura ng isang taong tuluyan ng nakalaya sa sarili niyang mga multo. Ate Carmela, tingnan niyo po. Masayang tumakbo palapit sa kanya si Elena, ang batang dating bulag na naging biktima ng pang-aapi. Ngayon,
Matapos ang isang matagumpay na operasyon na pinunduhan ng De Leon Foundation, nakikita na ng bata ang mundo. May dala itong isang korona na gawa sa mga pinagtagpi-tagping bulaklak ng santan. Yumuko si Carmela upang magkapantay sila ng bata. Ang ganda naman yan, Elena. Para kanino yan? Para sa inyo po. Dahil kayo ang reyna namin. Masiglang sagot ng bata at dahan-dahang isinuot ang korona sa ulo ni Carmela. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ng ginang. Sa loob ng mahabang panahon, ang tingin niya sa sarili niya ay isang alipin ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ngunit dito, sa piling ng mga batang walang-wala, natagpuan niya ang totoong halaga ng kanyang pagkatao. Mula sa likuran, isang pamilyar at matipunong bulto ang lumapit. Si Gabriel. May hawak siyang 2 baso ng malamig na dalandan juice. Ibinigay niya ang isa kay Carmela at tahimik na naupo sa tabi nito. Pinagmasdan niya ang babaeng minamahal ng walang pag-aalinlangan at puno ng respeto. Napakaganda ng ginawa mo rito, Carmela. Ito ang pinakamalaking investment ng De Leon Group. Nakangiting sabi ni Gabriel habang tinitingnan ang mga batang nag-aagawan sa isang bola. Humarap si Carmela kay Gabriel. Hindi lang ako ang gumawa nito, Gabriel. Kung wala ang suporta mo, kung wala ka noong mga gabing pakiramdam ko, ay susuko na ako. Hindi ko ito mararating. Nagkatitigan silang dalawa. Ang distansya sa pagitan nila ay napuno ng init at isang tahimik na pangunawa. Dahan-dahang iniangat ni Gabriel ang kanyang kamay at inayos ang isang ligaw na hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Carmela. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri ay banayad at nag-ingat. Tila ba humahawak sa pinakamahalagang kayamanan. Wala siyang hininging kapalit at walang pag-aapura. Ang pag-ibig niya ay isang kanlungan, ligtas at mapayapa. Palagi akong narito para sa iyo, Carmela. Kahapon, ngayon, at hanggang sa mga susunod pang bukas. Malambing na bulong ni Gabriel. Ibinaling ni Carmela ang kanyang tingin sa mga bata, ngunit hindi niya inalis ang kanyang balikat mula sa pagkakasandal kay Gabriel. Ito ang pakiramdam ng tunay na tahanan. Hindi ito nasusukat sa laki ng bahay, kundi sa taong kasama mo at sa kapayapaang namamalagi sa iyong puso. Sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lalaki ang nag-iisa at naglalakad sa gitna ng maalikabok at masikip na kalsada ng palengke. Si Javier. Ang kanyang katawan ay payat, ang kanyang damit ay marumi, at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na nakaukit na sa kanyang mga buto. Tumigil siya sa tapat ng isang karinderya upang humingi ng tirang pagkain. Sa ibabaw ng lumang radyo ng karinderya, nakapatong ang isang maliit na telebisyon. Mula roon, nakita ni Javier ang isang ulat sa balita. Ipinakita ang pagbubukas ng bagong bahay ng Pag-asa. At sa screen, nakita niya si Carmela. Masaya, nagliliwanag, at napakaganda. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Gabriel, nakangiti habang pinoprotektahan si Carmela mula sa araw. Pinanood ito ni Javier hanggang sa matapos ang balita. Wala na siyang luha na mailabas. Isang malalim at matinding panghihinayang ang lalong bumaon sa kanyang dibdib. Nasa kanya na ang lahat noong kasama niya si Carmela, ngunit pinili niyang sirain ito. Humarap siya sa kalsada at ipinagpatuloy ang paglalakad patungo sa wala. Kasama ang katotohanang ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay ay hindi na kailanman maitatama. Bumalik ang eksena sa hardin ng ampunan. Tumayo si Carmela at inabot ang kamay ni Gabriel. Tara, nagugutom na ang mga bata. Oras na para maghanda ng merienda. Kinuha ni Gabriel ang kamay nito, mahigpit, ngunit puno ng pag-iingat. Sabay silang naglakad patungo sa gusali habang ang sikat ng araw ay unti-unting lumilikha ng isang magandang anino nilang dalawa sa lupa. Isang anino ng 2 taong natagpuan ng totoong kaligayahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa.
May mga sugat na kailanman ay hindi naghihilom, ngunit may mga sugat ding natututong maging isang magandang peklat na nagsisilbing patunay ng ating katatagan. Para kay Carmela, ang nakaraan ay hindi na isang madilim na silid na kanyang kinatatakutan. Ito ay naging isang bukas na aklat na kanyang ginagamit upang magturo ng leksyon sa mga batang inaaruga niya. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro sa loob ng tahimik na aklatan ng ampunan, may isang batang babae na nagtanong sa kanya, "Ate Carmela, paano mo nakalimutan ang mga taong nanakit sa'yo? Napatawad mo na po ba sila?" Napangiti si Carmela. Isinara ang aklat at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Tiningnan niya ang bata nang may malalim na pag-unawa. Napatawad na ba niya si Javier? Oo. Napatawad niya ito hindi dahil karapat-dapat itong patawarin at lalong hindi para bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Napatawad niya ito dahil naintindihan niya na ang pagtatanim ng galit sa puso ay tila pag-inom ng lason habang hinihintay na mamatay ang iba. Ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit. Ito ay para sa taong nasaktan upang siya ay makalaya. Kung hindi niya pinakawalan ng poot, patuloy siyang magiging preso ng mga kasalanan ni Javier. Ngayon, ang pangalan ng dating asawa ay hindi na nagdudulot ng kirot, kundi isa na lamang paalala ng kanyang pinanggalingan at ang kapayapaan. Natagpuan niya ito higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi sa yaman ng De Leon Empire, hindi sa titulo ng pagiging Madam President, kundi sa mga simpleng sandali. Natagpuan niya ito sa tawa ng mga batang naghahabulan, sa bawat hapunan kung saan ligtas at busog ang lahat, at sa init ng presensya ni Gabriel. Isang lalaking nagpamukha sa kanya na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagpapagap o panliliit sa sarili. Si Gabriel ang naging patunay na kapag tama ang taong nagmamahal sa'yo, hindi mo kailangang magbuwis ng sariling kaligayahan upang mapanatili siya. Ang pag-ibig na ibinibigay ni Gabriel ay hindi mapangangkin. Ito ay nagpapalakas at nagpapalaya. Sa kabilang banda, ang buhay ni Carmela ay nagsisilbing isang malinaw na mensahe sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento. Maraming babae ang nag-aakala na ang sakripisyo at pagtitiis sa pang-aabuso ay simbolo ng pag-ibig at katatagan ng isang pamilya. Ngunit ang totoo, walang halaga ang anumang pagpapakumbaba kung ang taong pinagsisilbihan mo ay walang respeto sa iyong pagkatao. Ang pamilya ay hindi lamang itinatayo sa pamamagitan ng utang na loob o papel ng kasal. Ito ay binubuo ng respeto at walang kondisyong suporta. Huwag mong hayaang paliitin ka ng ibang tao para lamang magmukha silang malaki. Ang iyong lakas bilang babae ay hindi nasusukat sa dami ng luhang kaya mong itago, kundi sa tapang mong tumayo at sabihing, "Tama na." Humarap si Carmela sa bintana at tiningnan ang papalubog na araw. Isang panibagong bukas ang naghihintay. Sa kanyang puso ay may kagaanan na hindi matutumbasan ng kahit anong kayamanan. Iniwan niya ang dilim ng pagtataksil at pinili ang liwanag ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. At iyon ang pinakamagandang tagumpay na maaari niyang makamit sa kanyang buhay.